Alam mo ba na karamihan ng kababaihan ngayon ay naaakit sa ilang uri ng lalaki? Charming, outgoing at laging nasa spotlight. Ngunit mayroong isang maliit, mailap na grupo ng mga lalaki na sa kabila ng pagkakaroon ng mga ugali na itinuturing ng marami na perpekto, ay tila mali ang paraan ng mga modernong kababaihan. Ang mga lalaking ito ay kilala bilang Sigma Males. Sila ang nag-iisang lobo, ang lumalakad sa kanilang sariling landas, walang malasakit sa mga pamantayan at inaasahan ng lipunan. And guess what? Humigit kumulang 77% ng mga modernong kababaihan ang hindi makayanan ang mga ito. Pero bakit? Bakit nakakadismaya? Napakahirap ng mga babaeng ito ang Sigma Males na hindi nila maiwasang hindi sila magustuhan. Pagseselos ba, takot, o hindi pagkakaunawaan lang? Sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo ang malalim na mga dahilan sa likod ng hindi pangkaraniwang bagay na ito at maaari mo na lang makita ang mga Sigma Males at modernong kababaihan sa isang ganap na bagong liwanag. Bago tayo magsimula, gusto mo bang malaman kung paano magtagumpay kahit walang validation mula sa iba? Kung paano makakuha ng respeto na hindi mo hinihingi? Kung paano magkaroon ng disiplinang tahimik pero malupit? Kung paano makikitungo sa mga babae, kaibigan at sa sarili bilang isang lone wolf? Kung gayon i-download ang ebook na The Way to Sigma Wolf. Ngayon magsimula tayo. Tuklasin natin kung bakit sila ang pinakamasamang bangungot ng modernong babae. Dahilan 1. Kasarinlan na nagbabanta sa kontrol. Ang Sigma Males ay lubos na nagsasarili. Hindi sila umaasa sa sinuman, hindi para sa pagpapatunay, hindi para sa pag-apruba, at tiyak na hindi para sa pagpapahalaga sa sarili. Para sa mga modernong kababaihan na sanay na magkaroon ng impluensya sa kanilang mga kapareha, ito ay maaaring hindi kapani-paniwalang nakakabagabag. Ito ay tulad ng sinusubukang humawak ng tubig sa iyong mga kamay. Kahit anong pilit mo, nadudulas lang. Isipin mo ito. Sanay na ang isang babae na maging sentro ng mundo ng kanyang partner. Ang kanyang mga opinyon, ang kanyang mga damdamin, at ang kanyang mga hangarin ay inuuna. Ngunit kapag nakatagpo siya ng Sigma Male, nagbabago ang lahat. Hindi niya hinahanap ang pagpapatunay sa kanya, hindi niya hinahangad ang kanyang atensyon, at tiyak na hindi siya yumuko sa kanyang kalooban. Ang kawalan ng pagtitiwala na ito ay nagpaparamdam sa kanya na walang kapangyarihan. At iyon ay isang bagay na walang sinuman ang tinatangkilik. Tulad ng napupunta sa sikat na quote, ang pinakamapanganib na paglikha ng anumang lipunan ay ang taong walang mawawala. Ang Sigma Males ay naglalaman ng panganib na ito dahil hindi nila kailangan ang sinuman. At sa isang mundo kung saan ang kontrol ay madalas nakatumbas ng pag-ibig, ang pagsasarili na ito ay nakikita bilang isang banta. Dahilan 2. Ang palaisipan ng emotional na detachment. Karamihan sa mga tao ay nagsusuot ng kanilang mga damdamin sa kanilang mga manggas. Ibinabahagi nila ang kanilang mga mataas at mababa, ang kanilang mga kagalakan at kalungkutan ng lantaran sa mga nakapaligid sa kanila. Pero ang Sigma Males, iba sila. Emosyonal silang hiwalay, hindi dahil kulang sila sa damdamin, ngunit dahil pinili nilang huwag i-broadcast ang mga ito. Ang mystique na ito ay ginagawa silang parehong kaakit-akit at nakakabigo. Para sa mga modernong kababaihan na madalas na pinahahalagahan ang emosyonal na koneksyon bilang pundasyon ng anumang relasyon, ang detachment na ito ay nakakalito. Parang sinusubukang magbasa ng librong napunit ang kalahating pahina. Maaari mong hulaan kung ano ang nangyayari, ngunit hindi ka sigurado, at ang kawalan ng katiyakan ay nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa.
Sabihin nating sinusubukan ng isang babae na kumonekta sa isang Sigma male na nagbabahagi ng kanyang mga damdamin at inaasahan ang parehong bilang kapalit. Ngunit sa halip na gantihan, nananatili siyang malayo, cool at tila hindi apektado. Ang kawalan ng emosyonal na transparency na ito ay binibigyang kahulugan bilang kalamigan o kawalang interes na humahantong sa kanya na maniwala na wala siyang pakialam at walang mas masakit kaysa sa hindi nabayarang emosyonal na pamumuhunan. Pangatlong dahilan, ang walang humpay na pagtitiwala. Ang kumpiyansa ay kaakit-akit. Walang duda tungkol dito. Ngunit ang Sigma males ay nagtataglay ng ibang uri ng kumpiyansa. Isang tahimik, hindi matitinag na paniniwala sa kanilang sarili na hindi umaasa sa panlabas na pagpapatunay. Hindi sila ang pinakamaingay na tao sa silid, ngunit hindi nila kailangan. Ang kanilang presensya ay nararamdaman, hindi naririnig. Para sa maraming modernong kababaihan, ang pagtitiwala sa sarili na ito ay isang tabak na may dalawang talim. Sa isang banda, ito ay kaakit-akit. Sa kabilang banda, nakakatakot. Nakasanayan na nila ang mga lalaking naghahanap ng kanilang pag-apruba na lumalago sa kanilang mga papuri. Ngunit kapag nahaharap sa isang Sigma male na hindi nangangailangan o naghahanap ng kanilang pagpapatunay, maaaring pakiramdam na wala na sila sa kontrol. Isipin ang isang hapunan kung saan sinusubukan ng lahat na mapabilib. May isang lalaki na hindi gaanong sinasabi, nagmamasid lang, kontento sa sarili niyang iniisip. Hindi niya sinusubukang patunayan ang anuman at iyon ang nagpapakilala sa kanya. Pero ginagawa din siyang target nito. Ang kanyang pagtitiwala ay nakikita bilang pagmamataas. Ang kanyang pagtitiwala sa sarili bilang pagiging aloof. Sa isang lipunan na madalas na tinutumbasan ang loudness na may kumpiyansa, ang tahimik na lakas ng isang Sigma male ay madalas na hindi maintindihan. Ang Sigma males ay hindi umaangkop sa mga tradisyonal na hulma at hindi nila sinusubukan. Hindi sila interesado na gampanan ang papel ng stereotypical na kasintahan, asawa, o kahit na ang perpektong lalaki na tinukoy ng lipunan. Gumagawa sila ng sarili nilang landas. Kadalasang tinatanggihan ang mga inaasahan ng lipunan. Ang pagtanggi na ito sa mga tradisyonal na tungkulin ay isang direktang hamon sa status quo at para sa maraming modernong kababaihan, ito ay nakakabigo. Nakondisyon na sila na umasa sa ilang mga pag-uugali, ilang mga milestone sa isang relasyon. Ngunit sa isang Sigma male, lahat ng taya ay wala. Isipin ang isang babae ay nasa isang relasyon sa isang Sigma male. Inaasahan niyang susundin niya ang karaniwang script, makipagkita sa kanyang mga kaibigan, magbakasyon ng mag-asawa, magplano ng hinaharap na magkasama. Ngunit sa halip, ginagawa niya ang mga bagay sa kanyang paraan, madalas na nag-opt out sa mga pamantayan sa lipunan. Hindi siya interesadong sumunod at dahil sa hindi mahuhulaan na ito, nahihirapan siyang makaramdam ng seguridad. Ang paglihis na ito mula sa pamantayan ay maaaring nakalilito. Ito ay tulad ng sinusubukang mag-navigate sa isang kalsada nang walang mapa. Hindi mo alam kung ano ang susunod na darating at ang kawalan ng katiyakan na iyon ay maaaring napakalaki. Hindi nilalaro ng Sigma males ang mga patakaran at para sa mga sumusunod, mas madaling hindi sila magustuhan kaysa subukan at unawain sila. Gaya ng sinabi minsan ng pilosopo na si Friedrich Nietzsche, ang mga nakikitang sumasayaw ay naisip na baliw ng mga hindi nakakarinig ng musika. Sumasayaw ang Sigma males sa sarili nilang tono at madalas itong hindi maintindihan. 5 dahilan ang takot sa hindi kinaugalian. Marahil ang pinakamahalagang dahilan kung bakit kinasusuklaman ng mga modernong kababaihan ang Sigma males ay ang takot. Ang takot sa hindi kinaugalian. Ang Sigma males ay hindi akma sa maayos na kategoryang nilikha ng lipunan.
Hindi sila umaayon, hindi sila naghahanap ng pag-apruba at hindi sila sumusunod sa karamihan. Ginagawa nitong hindi mahuhulaan ng mga ito at ang hindi mahuhulaan ay kadalasang natutugunan ng pagtutol. Sa isang mundo kung saan ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng seguridad, katatagan at predictability, ang Sigma Male ay isang wild card. Hindi siya umaayon sa mga inaasahan na itinakda ng lipunan at nagiging banta siya sa mga sumusunod. Mas madaling lagyan ng label na hindi ka nais-nais kaysa harapin ang discomfort na dulot niya. Ang takot at hindi pagkagusto sa Sigma Males ay kadalasang nagpapakita ng mga insecurities at takot ng mga nakakaharap sa kanila. Mas madaling kamuhian ang hindi natin naiintindihan kaysa harapin ang sarili nating discomfort. Kaya bakit 77% ng mga modernong kababaihan ay napopoot sa Sigma Males? Hindi dahil likas na hindi sila kaibig-ibig, ngunit dahil hinahamon nila ang mga pamantayan at inaasahan na nakatanim sa atin ng lipunan. Kinapapalooban ng mga ito ang kalayaan, emosyonal na detachment, walang humpay na kumpiyansa, pagtanggi sa mga tradisyonal na tungkulin, at isang hindi kinaugalian na diskarte sa buhay. Lahat ng mga katangian na maaaring nakakabagabag sa isang mundo na pinahahalagahan ng pagsunod. Ngunit marahil hindi puot ang nagtutulak sa pag-ayaw na ito. Ngunit sa halip ay takot, ang takot sa hindi alam, hindi kinaugalian, at hindi mapigil. Ang Sigma Males ay hindi nababagay sa maayos na maliliit na kahon ng lipunan, at iyon ang dahilan kung bakit sila parehong kaakit-akit at kinatatakutan. Kung nakita mo ang video na ito na nakakapukaw ng pag-iisip at gusto mong sumisid ng mas malalim sa mundo ng Sigma Males, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga insight. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto palalo sa archetype na ito. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang ebook sa description or type the word sa comment section Sigma. Ngayon para isend ko sa iyo ang ebook. Become the Sigma Wolf. Walk your own path. Sa palagay mo ba ay hindi nauunawaan ang Sigma Males? O may higit pa sa kwento? See you sa susunod na video.